Uy, isa na lang, isa na lang. Larga na. O, Pogi, sakay ka na. Sigaw ng isang barker kay Nat. Kanina pa kasi siya palakad-lakad. Malapit sa sakayan ng jeep, papuntang kalye mapaghimala. Hindi siya sigurado kung tutuloy ba siyang pumunta doon o hindi. Nakakapagdalawang isip kasi ang reputasyon ng mga taong nakatira sa lugar na yun. Reporter si Nat sa isang sikat na TV station, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nabibigyan ng magandang break. Kadalasan sa mga binibigay na assignment sa kanya ay nagkakaroon ng aberya, kaya naman kinausap na siya ng head nila. Matatanggal daw siya sa trabaho kung hindi siya makakagawa ng isang magandang balita. Kailangan daw niyang humanap ng sarili niyang subject at gumawa ng materials mula rito. At ewan ba niya at ang kalye mapaghimala pa ang naisipan niyang gawing subject. Bumuntong hininga siya bago sumakay sa jeep na siya na lang yatang hinihintay. Manong, sa kalye mapaghimala po. Napatingin halos lahat ng pasahero, pati na rin ang driver sa kanya. Na para bang tinubuan siya ng isang ulo at kitang-kitang gulat sa mga mukha ng mga ito. Nang makabawi ang driver sa gulat ay mabilis siyang binigyan ng sukli at pinaandar ang jeep. Naramdaman din niyang biglang lumuwag ang kinauupuan at nang tingnan niyang mga katabi ay kabliktaran ng kanina. Lahat ay umiiwas ng tingin. Nakikita mo bang kaling yan? Yung abandonado na at may harang? Turo ng driver nang itigil nitong sasakyan. Opo, yan na po bang kalye mapaghimala? Nagtatakang tanong niya. Parang malabong magkaroon ng tao doon dahil abandonado ng daan. Matataas pang talahib sa magkabilang gilid nito at may harang na bakal. Hindi pa yan. Kalye Santo Entero yan. Sa dulo ng daan na yan ay ang kalye mapaghimala. Wala nang dumediretsyong sasakyan doon, kaya kailangan mong lakarin. Pumasok ka lang sa mga harang na yan. Alam ko, pwedeng ilihis ang iba sa mga yan. Buti na lang at 3:00 pa lang ng hapon kaya tirik na tirik pang araw at hindi madilim ang lalakarin mo. Pagbibigay direksyon ng matanda sa kanya. Sige po, salamat po Manong. Bumaba na siya ng jeep at pinagmasdang maigi ang paligid. Iho, kung hindi naman ganun kaimportante ang pakay mo, umuwi ka na lang. Delikado rito. Paalala pa nito sa kanya. Kailangan po to, Manong. Kaya ko po. Sagot niya rito. Tumango lang ang driver bago umalis at iniwan siya. Sinundan niya ang turo sa kanya ng driver kanina. Inilihis ang ilang mga bakal na harang na may taas hanggang bewang niya. Sementado ang daan, kaya't katakatakang hindi na nito dinadaanan ng iba. May mga iilang bahay sa gilid ng daan, pero lahat ay may sira na at abandonado. Nagtataasan rin ang mga talahib sa gilid ng daan at paikot sa mga bahay. Wala rin siyang napansing mga poste ng ilaw sa daan, kaya natitiyak niyang tama ang driver kanina. Magiging sobrang dilim ng lugar na yun pagsapit ng gabi. Wala siyang naririnig sa paligid kundi ang pag-ihip ng hangin at pagsayaw ng talahiban. Pakiramdam niya'y ilang kilometro nang nalakad niya, ngunit ni anino ng kalye mapaghimala ay wala siyang nakita.
Tumigil siya saglit para kunin ang tubig sa kanyang dalang bag. Habang umiinom, ay may narinig siyang mga hagik-hikan ng mga bata. Nabuhayan tuloy ulit siya ng loob. Mukhang malapit na niyang makita ang kalye mapaghimala. Sinundan niya ang ingay na narinig niya hanggang makarating siya sa 100 pa kanan. Sa likod ng talahiban, makikita ang kalye mapaghimala. Ayon sa bali-balita, lahat daw ng mga bagong layas sa kulungan o di kaya naman daw ay mga kriminal na may kapit sa mga matataas na politiko sa gobyerno at hindi maipakulong ang pinapatapon sa lugar na yun. Yun na rin yata ang pinakaliblib at pinakamalayong kalye ng lungsod nila. Ang sabi-sabi pa ng iba'y kapag pumunta ka raw sa lugar na yun, ay hindi ka na makakauwi pa. Wala pa namang napapatunayan sa mga haka-haka sa lugar na yun. Ngunit natatakot pa rin siya. Pero taliwas sa nababalitaan niya ang kaganapan sa kalye mapaghimala. Buhay na buhay ang kalye. Kaliwat kanan ang iba't ibang laki ng mga bahay. Naglalaro ang mga bata sa gitna ng sementadong daan. May ilang mga kababaihan ang nagkukwentuhan sa tapat ng mga bahay. May mga nag-iinuman sa kabilang banda. Halos walang pinagkaiba ang kalyeng ito sa mga kalye sa bayan. Hindi makita ni Nat ang pangit na imaheng nakapaikot sa kaling kanyang kinatatayuan ngayon. May dayo! Malakas na sigaw ng isa sa mga batang naglalaro. Magkakasunod na bumaling sa kanyang lahat ng mga tao sa daan. May mga nagsilabasan pa nga sa mga bahay upang tingnan siya. Natigil sa tawanan ang mga nag-iinuman at tumayo upang makita siya. Iba't ibang pinakitang reaksyon ng mga tao. Karamihan ay parabang nabigla, may parang naaawa at meron ring masaya. Bagong salta? Hindi niya namalayan ang isang babaeng lumapit sa kanya. Hindi, alangang sagot niya rito. Anong kailangan mo rito? Nagtatakang tanong nito. May pwede ba akong makausap tungkol sa kwento ng lugar niyo? Umiling ito bago siya tiningnan mula ulo hanggang paa. Pumalatak pa ito bago siya iniwan. Miss, teka! Habol niya rito. Tumigil ito at tiningnan siyang muli bago ginalaw ang ulo na para bang sinasabing sumunod siya. Nang tingnan niyang mga tao sa paligid ay nagsibalikan ng mga ito sa mga kanya-kanyang gawain. Dinala siya ng babae sa nag-iisang bahay sa dulo ng kalye mapaghimala. Mahaba-haba rin ang nilakad nila. Ang kalyeng tinatawag nila ay hindi na mukhang kalye, kundi parang isang barangay na nakatago sa mata ng karamihan. Hindi na nga bagay ang kalye sa pangalan nito. Wala nang sasakyang dumaraan doon at tanging bisikleta na lang ang ginagamit ng mga tao. Mapapansin din sa dinaanan nila ang malalawak na bukid. Kaninong bahay to? Tanong niya sa babae. May kalumaan ng bahay, katamtaman ng laki at napapaikutan
ng iba't ibang maliliit na halaman. Kay Tatang Elmo, siya ang pinakamatanda at pinakamatagal na nanirahan sa lugar na to. Siya ang makakasagot sa lahat ng katanungan mo. Paalala lang, kalat na kalat naman siguro kung anong kayang gawin ng mga tao sa lugar namin. Kaya mag-ingat ka. Mag-ingat ka sa ikikilos mo at umalis ka na agad pagkatapos ng pakay mo. Iniwan siya agad nito. Dumiretso ito sa pintuan ng bahay at kumatok ng 3 beses. Tatang Elmo, may magpapakwento na naman sa inyo. May pinadala na naman sila para sirain ang imahe ng lugar natin. Pakikwentuhan na lang ho para makauwi na agad. Naglakad na ito pabalik sa kanya at inirapan siya bago siya nilagpasan. Hindi rin nagtagal at bumungad sa kanya ang isang matandang lalaki. Dala ng katandaan ay may kapayatan ng pangangatawan nito, puti ng manipis nitong buhok at balbas. Mabagal na rin itong kumilos pero bakas pa rin sa muka ang kaginhawaan. Halika rito. Anyaya sa kanya ng matanda at ginaya siya sa likod ng bahay. Pinaupo siya sa pandalawahang mesa nito na gawa rin sa kahoy. Mula roon ay kitang-kita ang mas malawak na bukirin. May iilan pang mga tao sa bukid na nagtatrabaho at nagtatawanan pang ilan. Anong pangalan mo, iho? Pagkuha ng matanda sa atensyon niya bago umupo sa tapat niya. Nathan po, reporter po ako sa TVM. Gusto ko lang po sanang malaman ang kwento ng lugar nyo at hihingi na rin po ako ng permisong kumuha ng mga larawan. Gustong-gusto na niyang kumuha ng mga larawan kanina, ngunit nagdalawang isip siya at baka di magustuhan ng mga tao rito ang balak niya. Iho, kaya kong ibigay ang kwento at permisong gusto mo, pero sa tingin ko'y walang silbi rin ang mga makukuha mo rito. Hindi rin mailalabas ang tunay na kwento ng lugar na to. Bakit nyo naman po nasabi, Tatang? Tapat po akong reporter at ilalabas ko po ang buong katotohanan sa lugar na to. Matapang na pahayag niya. Aaminin niyang madali siyang matakot sa maraming bagay. Dahilan na rin kung bakit siya pumapalpak madalas sa trabaho niya. Kaya naman gagawin niyang lahat ng paraan, malabanan lang ang takot na yun at nang makabawi sa mga kapalpakan niya. Hindi ikaw ang una at sana'y huli ng reporter na nagpunta rito. Marami-rami na ring mga katulad mo ang nagtangkang tuklasin ang tunay na hiwaga ng lugar namin. Ngunit wala ni isang nagtagumpay. Paano mo nasasabing mailalabas mo ang katotohanan? Hindi ba't katulad ka rin nila? Dalawa lang naman ang pwedeng mangyari sa'yo pagkatapos mong matuklasan ang lahat. Mananahimik ka habang buhay o patatahimikin ka nila. Napalunok siya sa sinabi ng matanda. Alam na alam niya kung ano ang tinutukoy nito. Naiintindihan ko po. At sa totoo lang po'y natatakot ako sa mangyayari. Pero kailangan ko po ito at naniniwala kong kailangan niyo rin ako. Napatitig ang matanda sa kanya at kalaunay na pailing ng
mapagmasdan ang kanyang mukha. Hindi ka makakatakas sa mga galamay nila. At kung papalarin kamay, wala ka ring mapakikinabangan sa mga makukuha mo rito. Isang himala lang ang makapagpapalaya sa katotohanan. Umuwi ka na at kalimutan mo na ang kalye mapaghimala. Tumayo ito at takmang iiwan na siya. Malay po ninyo, ako nang himalang pinadala ng kalye nyo para sa inyo. Ayaw nyo po bang malinawan ng mga tao sa kung anong meron sa lugar na to? Gusto nyo na lang po bang habang buhay na makulong dito? Kaninang unang beses kong tumapak dito, doon ako napatanong, bakit ninyo hinahayaang makulong rito? Bakit hinahayaan yung katakutan kayo ng mga tao dahil sa maling balita? Dahil sa nakikita ko po, walang pinagkaibang lugar nyo sa mga lugar sa bayan. Huminto ang matanda at bumaling sa kanya. Inisip marahil nito kung seryoso ba siya sa mga sinasabi. Ngunit nanatili lamang itong walang imik. Tatang Elmo, hindi po ako mangangako sa inyong magtatagumpay ako. Pero pagkatiwalaan po ninyo ako. Kailangan ko po ito at alam kong kailangan nyo rin. Determinadong saad niya. Pumuntong hiningang matanda at naglakad ulit pabalik sa kinauupuan nito kanina. Tumanaw ito sa tinatanaw niya kanina. Wala nang mga magbubukid kanina at kinakain na ng dilim ang kalangitan. Pagbibigyan kita. Sana nga'y ikaw na at hindi ka matulad sa iba. Sabi nito habang nakatanaw pa rin sa bukid. Inilabas niya ang kamera at recorder na dala niya. 17 taong gulang ako nang lumipat kami rito ng mga magulang ko. Kalye mapaghimala na ang tawag sa kalyeng nilakaran mo kanina patungo rito sa bahay ko. Wala pa nung nakatira rito, kundi kami lang. Gamit ang kakaunting peray, binili ng tatay ko ang bukiring ito. Nilahad ng matanda ang 2 kamay sa harapan nila patungo sa bukid. Walang gaanong dumara ang mga sasakyan dito dahil heto ang dulong bahagi ng bayan natin at puro mga bukid ang makikita. Hanggang dumating si na Mrs. Tamayo. Kilala mo siya? Siya po yung asawa ng dating mayor na si Mayor Bernard Tamayo. Isa sa pinaniniwalaang wedding lord sa bansa. Sagot niya rito. Nang mamatay si Mayor Bernard, ay nalugi ang lahat ng negosyo ng pamilya nila. At tanging natira ay ang lupaing katabi ng bahay namin. Dito na napili ni Mrs. Tamayo na mamuhay kasamang nag-iisa niyang anak. Malayo sa gulo ng bayan at mata ng mga tao. Ang kaso'y hindi natapos doon ang kwento ng mga Tamayo sa politika. Sinundan hanggang rito ang mag-ina ng mga pumatay kay Mayor Bernard. Sariwa pa sa pandinig ko ang 3 putok ng baril na muntik nang pumatay noon sa anak ni Mrs. Tamayo. Hindi namin alam at tanging si Mrs. Tamayo lang ang nakakaalam kung bakit tumigil ang mga pagbabanta sa buhay nila. Isa lang ang sigurado. May kapit siya sa gobyerno kaya na may walang makakanti sa kanya. Hindi nagtagal ay may bagong kapitbahay kami sa tapat ng bahay namin. Si Gardo.
Isang bagong laya sa kulungan. Nakulong sa salang pagpatay, pero makalipas ang ilang taon, ay nakalaya rin. Hindi ko na alam kung paano nabili niya ang lupa sa tapat namin. Ang natatandaan ko na lang ay nung matapos niyang ginagawang simpleng bahay, ay dinala niya ang buong pamilya niya rito at dito na nanirahan. Lumipas pang ilang taon ay may dumating ulit. Kaibigan ni Gardo sa kulungan. Lumaya rin at walang matitirhan. Kaya naman inalok nitong lugar namin. Wala namang may-ari sa lupang narito kundi ang gobyerno. Kaya naman lakas loob silang nagtayo ng mga kubo. Isang gabi, may tinapon na binata sa talahiban sa bukid namin. Halos wala ng buhay at tadtad ng bala sa katawan. Duguan. May nakasabit na karatula sa leeg na nagsasabing nagdudroga raw ito. Wala kaming magawa kundi ang panoorin na lang itong namamatay dahil walang gustong tumulong. Ayaw naming madamay sa kung ano man ang kinasangkutan nitong gulo. Pare-pareho naming alam na mahirap banggain ang kung sino mang hayop na gumawa nun sa batang yun. Alam ni Mrs. Tamayo na hindi siya maaring makialam. Ang mga katulad naman ni Gardo ay hindi pagkakatiwalaan ng mga kinauukulan at natitiyak nilang sila ang pagbibintangan. At kami, natatakot kami ng pamilya ko, kaya't walang nagsalita sa amin. Hindi na yun naulit, ngunit nabalutan na ng takot ang mga taong nakatira malapit dito. Hanggang dumating rito sa amin si Edmond, isang leader ng isang grupong nagsusulong ng pagbabago para sa mga taong biktima lang din ng lipunan. Bumili siya ng isang malaking lupain sa tabing lupa ni Mrs. Tamayo. Doon, pinatira niya ang mga kabataang sinusuka na ng bayan dahil ang turing sa kanila'y mga kriminal. Mga kabataang wala nang silbi, nakukuha pang magnakaw at pumatay. Paunti-unti, napuno na ng halakhakan ang daan. Nagkaroon na ng buhay ang kabaan ng kalye Mapaghimala. Dito, natagpuan nila ang kapayapaang hindi maibibigay ng ibang lugar. Pero tulad ng iba, hindi perpekto ang lugar namin. May ilang umalis din dahil malayo sa buhay na kinagisnan nila. Pero karamihan na may nagkaroon na ng pamilya at dito na namuhay hanggang ngayon. Namayani saglit ang katahimikan bago nakapagtanong si Nat sa matanda. Kayo po, Tatang Elmo, bakit hindi po kayo umalis dito? Hindi po ba kayo natatakot sa mga kapitbahay nyo? Ngumiti lang ang matanda at umiling. Naisipan ko rin umalis noon, lalo na nang dumalas ang punta ng mga pulis dito. Pinagbibintangan ng kung ano-ano mga nakatira rito. May nagnanakaw daw sa mga tindahan, may mga nang hold up daw. Isang beses nga'y akala ko may papatayin ulit sila dahil sa bintang nilang may nagdudroga rito. Doon ako mas lalong natakot. Pero ayaw ng tatay ko umalis. Ano na lang daw mangyayari sa bukid namin kung iiwan namin? Sa totoo lang, hindi ako takot sa mga kapitbahay ko rito. Mas takot ako sa mga kinauukulang dadampot ng kung sino mula rito para lang pagtakpan ang isang bagay na hindi nila mahanapan ng solusyon.
Kung akong tatanungin, mas nakakatakot ang mundo sa labas ng kaling to. Hindi dapat kami ang katakutan ng mga tao, kundi sila mismo. Totoong may mga hindi magandang nakaraan ng karamihan ng mga tao rito. Pero ni isa sa mga bintang nila'y walang napapatunayan. Tinanim na ng mga tao sa labas na sila ang mabuti at kami rito ang masama. Nang tingnan ni Nat ang mukha ng matanday, bakas doon ang kapaguran. Hindi niya alam kung pagod dahil sa katandaan o pagod dahil sa mga bagay na pinaglalaban nito na wala namang nakikinig. Sa tagal niyang reporter ay ngayon lang siya nag-alangang magtanong. Tatang, sa tagal na pong ganitong sitwasyon dito, sa dami ng naging presidente ng bansa, bakit po walang nagbabago? Hindi po ba kayo nagtangka man lang umapila sa gobyerno upang bigyan kayo ng pantay na karapatan? Sino bang ayaw ng pagbabago, iho? Lahat ng paraan ay sinubukan na namin. Ngunit bingi ang gobyerno para sa mga tulad ng mga tao rito. Hindi sila naniniwalang kayang magbago ng mga kriminal na tinapon nila rito. Sa ngayon, masaya ng lahat ng mga naninirahan dito. Gaano man kalaking pagbabago ang gawin ng mga mamayan ng Kali Mapaghimala, hindi kami matatanggap ng mga tagalabas. Tanging himala na lamang ang natitirang paraan upang magbagong tingin nila sa amin dito. At hindi na namin inaasahang dumating ang himalang yun, tulad ng hindi ko na rin inaasahang magtatagumpay ka sa paglinis ng pangalan ng lugar namin. Dahil para sa karamihan sa mga tao rito, ang himalang yun ay ito mismong Kali Mapaghimala. Sa kali lang na ito, nakitang pagtanggap at pag-unawang hindi kayang ibigay ng iba. Dito sa lugar namin, nagkakaintindihan ang bawat isa. Gaano man kagulong bayang meron tayo, naniniwala kong mananatiling kanlungan namin ang kahabaan ng Kali Mapaghimala. Marami pang tanong si Nat, ngunit nakita na niya sa mata ng matanda na wala na itong sasabihin pa sa kanya. Tatang, hindi na niya natapos ang itatanong nang tumayo na ito. Hanggang dito na lang magkukwento ko sa iyo, iho. Gaano man kahaba o gaano man kalalim ang kwentong ibibigay ko sa iyo, sa huli, hindi pa rin magbabagong tingin ninyo sa mga tao rito. Mga kriminal na hindi magbabago at mananakit lagi sa inyo. Huwag ka nang umuwi. Magpahinga ka na rito at maaga ka na lang umalis. Maghahanda ako saglit ng hapunan natin. Iniwan siya ng matanda roon. Hindi siya kontento. Gusto pa niyang alamin ang kwento ng lugar na yun. Paanong nasabi ng matanda na hindi kailanman mailalathala ang anumang kwentong makukuha niya. Gusto niyang tuklasin ang hiwagas sa likod ng mga paalala ng matanda. Tatang Elmo, saglit po! Akmang susundan niyang matanda nang may matigas na bagay na tumama sa ulo niya at nawalan siya ng malay. Tatang Elmo, nakauwi po ba yung dayo kahapon? Nag-aalalang tanong ni Marie Chris, ang dalagang naghatid kay Nat sa bahay ni Tatang Elmo. Hindi, tulad ng dati, kinuha siya ulit nila.
Malungkot na sagot ng matanda.